Tumakbo siya ng mahigit 1 kilometro papunta sa isang maaraw na gilid ng burol. Ang tanawin sa kanyang harapan ay nagpatulo ng malamig na pawis sa kanya. Nakita niya ang 27 kulay abong lobo na pumapalibot sa isang higanteng Brontosaur, marahas itong inaatake. Ang Brontosaur na ito ay kahawig ng isang sinaunang uri ng rhinoceros. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng makapal na balat na parang baluti. Napakalaki rin ng sukat nito, tinatayang tumitimbang ng ilang tonelada. Sa oras na iyon, kagat-kagat na ito ng kawan ng mga lobo. Ang mahihinang bahagi nito, tulad ng likod ng mga paa at tiyan, ay halos mapunit na sa kagat. Umaagos ang sariwang dugo. Nakita ng malabong mga mata nito si Han Feng at agad itong lumiwanag, puno ng pagsusumamo, na para bang humihingi ng tulong. Dalawang matatalim ang mata na kulay abong lobo mula sa kawan ang agad sumugod, inilabas ang kanilang mga pangil at umungol, na tila binabalaan siyang huwag makialam. Hindi sila pinansin ni Han Feng. Hinugot niya ang kanyang pana, at sa dalawang mabilis na pakawala ng palaso, ang dalawang lobo ay nangisay at bumagsak sa lupa. Hindi nagtagal, tumigil ang mga ito sa paghinga. Nang makita ito, agad na nagwala ang buong kawan ng mga lobo, isang alulong ang umalingaw-ngaw at sabay-sabay silang sumugod kay Han Feng. Ang kanilang pag-atake ay parang rumaragas ang baha. Nagulat si Han Feng. Ibinato niya ang pana sa isang lobong papalapit, gamulong sa lupa, at agad na pinulot ang gintong sibat. Nang mahawakan niya ang gintong sibat, mas naging panatag ang loob ni Han Feng. Tutal, mayroon siyang kaunting kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang nakaraang buhay. Mahusay niyang inihampas ang gintong sibat habang paurong na nakikipaglaban patungo sa Brontosaur. Kahit malubha na ang sugat ng Brontosaur, marunong din itong tumano ng utang na loob. Iginagalaw nito ang napakalaking katawan upang gamitin ang likod nito bilang panangga kay Han Feng laban sa mga palihim na pag-atake. Matapos ang ilang sandali ng labanan, nagkaroon pa si Han Feng ng ilang sugat sa kanyang katawan at patuloy na umaagos ang sariwang dugo. Sa kabutihang palad, puro mabababaw lamang ang mga ito. Sa oras na iyon, 6 na lobo na lamang ang natitira sa kawan. Ang iba ay napatay na niya. Ang mga natira naman ay takot na takot at nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Galit na galit si Han Feng. Paano niya hahayaang makatakas ang mga ito? Itinaas niya ang gintong sibat at buong lakas na inihagis ito. Sa isang malakas na tunog, tumusok ang sibat sa isang kulay abong lobo at ipinako ito sa nyebe. Pinulot niya ang pana at sa dalawa pang mabilis na pakawala ng palaso, napatay niya ang dalawang tumatakas na lobo. Papasugod pa sana siya upang habulin ang iba nang biglang umungol ng mahina ang Brontosaur sa kanyang likuran. Narinig ni Han Feng iyon at agad siyang lumingon. Nakita niya ang Brontosaurium na pilit tumatayo, nanginginig ang apat nitong paa, ngunit ang tiyan nito ay wala man lang sugat. Itinaas ng Brontosaurium ang ulo nito at umungol ng malakas, na tila ginagamit ang huling lakas